Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin Capricorn kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Capricorn. Okay. Capricorn, this is for December, general reading, month of December 2025. So, last month na tayo ng 2025. So, ano ba ang message na para sa'yo? Surrendering to the journey. Release control. Okay, next is traveling lightly. Wow, Capricorn. Simplify your life. Napaka lalim ng message na to. Kasi itong unang-unang ito, same siya dito. Parang pareho lang sila eh. Kasi ito, magta-travel din, ito travel din. So, ibig sabihin, Capricorn, kung ano man itong nangyayari sa buhay mo sa ngayon, sa pamilya mo, sa career mo, sa pakiramdam mo, sa health mo, release control. Huwag mong kontrolin ang sitwasyon. I-surrender mo sa Panginoon, sa universe, kung ano itong journey na tinatahak mo. Kumbaga, just let go. Let go, let God. Ang traveling light na to is simplifying your life, diba? Minimalistic life or lifestyle. Like, halimbawa, di ba, may kasabihan or there's a quote na yung araw-araw nating pamumuhay dito sa mundo ay para siyang travel lang, di ba? We're traveling every day. Every day we're traveling. So, ibig sabihin, ano lang tayo dito turista lang tayo dito sa mundo. So, bakit tayo mag-accumulate ng mga material things or material, mga properties na yan kung tayo ay bisita lang? Simplify your lifestyle, your life. Unang-una, sarili natin, sa puso natin. Huwag tayong masyadong maghahangad ng mga bagay-bagay na sobra-sobra. Okay? Okay lang na mag-wish, maghangad, mangarap, but make sure na hindi yun yung sobra-sobra na unrealistic na. Diba? Second is emotion. Kailangan natin na alisin yung mga grudges, resentments. Kailangan natin na alisin yung expectations. Kailangan nating maging humble. Kailangan nating, kumbaga, balikan yung dating tayo. Okay? Kasi, di ba, nung bata pa tayo, sobra nating humble. Yun yung pinagkakaiba ng adult tsaka yung mga bata. Kasi pag bata ka, kontento ka. Once na naging adult ka na, naghahangad ka na ng marami. So, sinasabi ng bara sa'yo na travel light dito sa mundong ibabaw. Simplify your lifestyle, your life. And, third is relationship, guys. If you are in a relationship, huwag tayo masyadong mag-expect sa relationship natin. Kasi yung relationship, dalawang tao yan eh. 'Di ba? Ikaw at yung person mo. Hindi naman ibig sabihin na if it's about emotion, ikaw lang palagi. Ikaw lang masusunod or siya yung masusunod. Dapat kayong dalawa. Sa pera naman ganon, hindi lang iisa. Wala na tayo doon sa panahon ngayon, guys. Wala na tayo doon sa panahon. Alam mo, there's an explanation for this. Okay, so, eto. Simplifying your life. Okay. May mga married couple na ina-adapt pa rin nila yung sinasabi na yung sweldo ng husband nila ibinibigay sa wife nila. At the same time, yung wife may trabaho din. So, yung pera ng wife sa kanya, yung pera ng husband sa kanya rin. Okay? So, ibig sabihin, there's no partnership sa ganyang klaseng relationship. Sorry kung ikaw ay isang Capricorn na ganito yung mindset mo, sorry, pero based sa balance, guys. Kasi, energy tayo dito sa mundo balance. Kung gusto mong maging balance, kailangan balance talaga. Hindi naman ibig sabihin na, parang sasabihin, bakit ko ibibigay yung sweldo ko sa asawa kong lalaki. Parang ganon. Bakit yung lalaki binibigay sa'yo? Okay, sasabihin mo, okay, ako yung nagmamanage ng pera. Okay, so if you love your husband, if you truly care your husband, diba? Lalo yung mga kasal na, dapat tulong-tulong yun diba? Tingnan mo sa ibang bansa, diba? Sa ibang bansa walang ganun kasi, kultura natin yan dati, which is understandable yan Kasi nung unang panahon, ang may trabaho lang lalaki. Alam nyo ba nung unang panahon na yung mga lalaki lang yung pinapag-aral?
'Diba? Sa pamilya, kailangan lalaki lang yung mag-aaral. Kasi sila yung tataguyod ng pamilya. Kasi yung babae, dati, nasa ano lang sila bahay. Kailangan sa bahay ka, ikaw yung mag-aayos ng lahat, ganyan, ganito. But, na-modernize na tayo, paunti-unti na. Marami ng mga tao na nakapunta ng ibang bansa, especially sa Europa, sa Amerika, na which is, nakita nila na, yung babae pala pwedeng magtrabaho, yung babae pala pwedeng kumita, ganyan, ganito. So, kaya nangyari na parang yung babae nagtatrabaho na. So, yun. Given na yun. So, understandable yun sa past natin, sa ancestor natin, na yung babae, siya yung maghahawak ng pera. Kasi siya yung nasa bahay. Wala siyang trabaho. So, siya yung magmamanage while the husband is working. Pero sa panahon natin ngayon, if tayo ay babae, tapos yung asawa natin, siya yung nagtatrabaho, tapos tayo yung hawak ng pera, as parang tayo yung boss, mali yun. Kasi partnership yun eh. Parang tango yan, pagsayaw ng tango, di ba? Dalawa kayo, kahit nga cha-cha eh. Kailangan dalawa. So, dalawa kayo, contribution, fairness. So, ganun lang yun. So, for me, isa yun sa pagsisimplify. Yun yung, sorry pero, eto lang sa, ano ko lang to POV ko lang, point of view ko lang, na isa sa mga rason kung bakit may mga couple na Pilipina, diba? Na parang iniisip nila na kahit ang sobra-sobra nilang pera, yung babae kumikita ng malaki, yung lalaki kumikita din ng malaki, pero wala pa rin silang stability, financial stability. Kasi yun, yung babae yung naghahawak ng pera, yung lalaki nagtatrabaho lang, yung babae nagtatrabaho, siya naghahawak ng pera. So parang there's a selfishness, parang ganun. And nasa Bible yan, diba? The wife should, diba? Kailangan natin i-submit sa husband natin ang sarili natin. Kaya nga, diba, pag may nakikita ako na, ulitin ko to pag may nakikita akong babae na parang aggressive siya sa husband niya, ay, naisip ko, ay, naku, may nilabag siya. Kasi hindi niya sinubmit yung sarili niya eh. Kasi mas matapang pa siya doon sa asawa eh. Diba? May mga asawa, may mga lalaki din na masyadong narcissistic. Na parang, ako lalaki ako, kailangan ako yung masunod. So, kailangan ng balance. So, dito, related dun sa'yo. Sinasabi ng barahan na, if you want a simple life, simplify lang. Huwag tayo masyadong mag-expect sa karelasyon natin. Kailangan sarili mo. Okay? Kailangan, yun yung sinasabi sa recollection. Isang recollection yung napuntahan ko na sinasabi na dumating tayo dito sa mundo na mag-isa lang. Aalis tayo mag-isa lang. But when we are in a relationship, pakiramdam natin, pag-aari na natin yung relationship natin. Pag-aari na natin yung anak natin, di ba? So, simplifying life. So, Capricorn, isipin mo na mas maganda pag magaan, di ba? Ang ako ay yung literal na travel talaga, kahit pupunta ko ng Europa or kung saan pa man, talagang late lang talaga ako eh. 7 days lang yung damit ko na, like for example, doon ako titira, di ba? Tumira ako ng almost, how many years? 16 years. Isipin mo yon, ang una kong dala, pang 7 days lang. So, parang sinasabi ko, okay, 7 days na yan, maglalaban na ako eh, diba? So, what's the use? Yun yung parang iniisip ko eh. Kung magdadala ako ng damit ng pang 12 days, so, maglalaba ako ng Sunday or Saturday. Hindi ko magagamit yung damit na yun na another, how many pieces yun? Kasi for 12 days, diba? So, kailangan maging tayo, kailangan simplify lang, simple lang, okay? Maging simple lang tayo, kasi yun yung pinaka-importante sa ngayon, simple lang. Tsaka hindi mas complicated life yung buhay ng tao, pag simple lang. Okay? And contentment, yun lang. Mas magaan sa araw-araw natin, alisin mo yung alisin mo yung grudges, resentment, kasi hindi yan nakakabuti sa'yo.
Ang hirap kaya na everyday may mga bagahe ka. Diba? Queen of Swords. So, same pa rin. You're traveling. You're in journey. Alright. Next is Ace of Swords. There's a good news coming para sa mga Capricorn. So, maybe there's a job offer, international or local, pero malayo siya. Kailangan mo mag-travel. Okay. Sa relationship naman, okay, relationship, sinasabi ng baraha sa'yo na possible na after ng 2025, 26 na tayo, nakikita ko na sawang-sawa ka na sa relationship mo na pwedeng maging rason yun para maghiwalay kayo. Pwedeng may relationship ditong maghiwalay, diba? Nakikita ko sa'yo dito na isang Capricorn ang posibleng pipirma ng kontrata, lalo kung nasa ibang bansa ka. There's a renewal of contract or there's a relocation. Pipirma ka ng kontrata. There's a good karma coming para sa inyo. Capricorn. Diba? Ang ganda. So, nakikita ko sa'yo na makakatagpo ka, Capricorn, ng isang tao or maraming tao na posibleng makakatulong sa'yo para ma-manage mo yung emotion mo ng maayos. Kumbaga, ang mga taong yan ay tutulungan ka nila para makarecover ka sa kung ano man na issue mo, financial issue, emotional, or spiritual. Victory and success. Isang tao din ang makakatulong sa'yo, Capricorn, para matupad mo yung mga pangarap mo. It's either relationship siya, pwedeng may matagpuan ka na tao na hindi lang relationship yung i-offer sa'yo, kundi pwedeng ibang lahi siya, nabdalhin ka niya sa ibang bansa, or maybe there's someone here na talagang bibigyan ka niya ng opportunity na makatravel sa ibang bansa. Or there's someone here na matutulungan kanya para mo-promote, makatagpo ng magandang employer or company. Okay? Thank you guys. Bye!